Rally ng mga komunista, nilangaw. Walang nauto ang mga hinayupak na mga dilawan, pinklawan. Ang resulta, binangaw. Sabi ko na nga, wala na pong maniniwala sa mga hinayupak na ito eh. Sino pa ba kasi ang maniniwala dyan? Alam naman natin na mula noon hanggang ngayon ay panggulo lang. Putang ina, nakakahiya. Baka na flood control ang budget ni Bungit. Inanunsyo nyo kasi na walang BBM resign at Inday Sara resign lang. Kaya ang resulta, langaw. May mga import pa ang mga hunghang. Kaso yung import nila, kinulang sa height. Pasintabi ho sa mga kaibigan nating kinulang sa height. No? Sana hindi po kayo nagpagamit dyan sa mga komunista. Kaya itutuloy, kasama kayo sa binangaw. Pag-usapan po natin ngayon itong payag ni Attorney Jimmy Bundok na Republic of Mindanao coming soon. Nagiging kontrobersya po kasi ito, pero nagpa-interview po siya at nagpaliwanag. Ako nga ho, kahit ako ay taga Mindanao, gusto ko po yung ganyan na Mindanao Republic para kami ay makatakas na po sa mga Taga-Luzon na makurakot ng mga politiko, lalo na po yung mga Marcos Aquino, Dilawan, Pinklawan, anak ng kagwang salot sa lipunan. Bakit po ba naisigaw ni Attorney Jimmy Bundok na Republic of Mindanao coming soon? Nagpaliwanag po siya dyan. Baka kasuhan na naman ito ng inciting to sedition. At kaugnay po yan, nasabi ni Jimmy Bundok, ang Republic of Mindanao, dahil nga sa pagkadismaya niya sa desisyon ng International Criminal Court na huwag gawaran ng interim release si Tatay Digong. Pero ito, bato. Kaugnay pa rin po sa International Criminal Court, na utak ng mga dilawan komunista, sure na daw umano, naaarestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon po mismo dyan kay Kunting Jutak. Ang lakas ng kapit nila sa ICC, no? Pera-pera talaga. Dilawan, komunista, administrasyon, mga Bungit, ayan, nagsama-sama po sila. Okay, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Supportahan po natin ang Berada Aguila tuwing alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Live po ninyo kami mapapanood dyan. Kasama ko po yung 4 pa na mga political vlogger. O ito, pag-usapan po muna natin itong rally ng mga komunista na nilangaw. Bakit nga ba nilangaw? Anak ng kagwang, siyempre, inangkin na po nila at inamin na po nila na yung rally nila ay pro-admin. Sino ka bang tanga, nasasali ka dyan sa mga rally na yan, pro-admin nga, ang gusto nga ng taong bayan ay BBM resign dahil sa kaliwat ka ng kilos protesta na hindi na po malaman-laman kung sino yung mga naglilimas ng sandamakmak na pira galing sa kaban ng bayan na itinuro na nga ho ni Saldico. Ayaw pa rin maniwala itong mga kaliwang grupo. Ang gusto pa rin nila ay yes to BBM, Vice President Inday Sara Duterte resign. Gusto nila yata pantayan yung rally ng Iglesia ni Cristo. Nakatsamba lang kayo ng September 21 dahil nakabudol ho kayo, mga komunista kayo. No, yung September 21. Maraming mga Duterte supporters, mga walang political color, pumunta po, maraming nabudol kayo. Pero sa pagkakataong nito, hindi na po umubra ang inyong pambubudol dahil maliwanag pa sa sikat ng araw, yung mga rally ngayon ay mga rally ng mga komunista. Si Raulo kang Pilipino ka, kasasama ka dyan sa rally na yan. Kaya ang resulta, nilangaw to the max, anak ng kagwang. Okay, pakinggan muna natin ang balita ng taga-GMA. Tingnan man, lungkot. Ito ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Luneta, sa Maynila, kung saan nakikita natin na nakakadaan pa rin ang mga sasakyan sa lugar, kung saan magtitipon-tipon ang mga rallyista at gaganapin ang programa ng Baha sa Luneta 2.0. Ayon sa bagong alyansang Makabayan, alas 12 pa ng madaling araw nakapag-set up ng stage ang mga organizer at napasara ang kalsada, pero hinarang at pinagbawalan umano sila ng mga nakadeploy na pulis sa lugar. Ayon sa kapulisan, pinapatupad lamang nila ang utos sa kanila na no permit, no rally. Pero
buwelta ng bayan na wala naman daw umanong patakarang ipinapatupad sa mga nagdaang rally at pinayagan umano sila ng lokal na pamahalaan ng Maynila na magtipon-tipon sa lugar. Pero sa kabila nito, sinabi ng bayan na tuloy pa rin daw ang protesta ngayong araw. Para sa iba pang updates, i-follow lamang ang GMA Talks. Mga puking ina ninyo. No permit, no rally. Wala pala kayong permit, mga tanga kayo. Kasi yung September 21, nakalusot. Maraming nabudol doon kasi sobrang dami. Kaya napagbigyan kayo. Narinig nyo, may background ba na kumbulata ba yun? Oh, ito po tingnan mo sila. Wala pa 100. Ayan Pakiramdam nating lahat kasama. Tingnan nyo, dami. Diba, no? Nakakadismaya. Ano kaya? Anong pakiramdam daw natin? Nakadismaya daw. Akala ko ba trillion mark yan? Trillion darating. Nakakadismaya. May dala pa kayong mga kumbulata dyan. Paano hindi kayo matidismaya dyan Wala kayong permit, walang nagsipuntahan. Paghuhulihin kayong lahat dyan. Akala siguro talaga nila na pagbigyan sila ni Bungit, kamalaso nila, dapat nag-secure kayo ng permit. Wala pala kayong permit, mga tanga kayo Idadamay nyo pa yung mga inosenteng mga Pilipino dyan na gustong mag-attend Buti na lang, talagang langaw na langaw. Wala na talagang naniniwala sa kanila. Yan ang nakikita ko Ang komunista kasi noon pa yan, salot na yan. So, pag sinasabi mo, sasali ka dyan, anong sinisigaw? No to BBM resign. Pero yes to Inday Sara resign. Kaya yan ang premyo ninyo, mga hinayupak kayo. Mga panggulo, putang ina. Nasaan ba ang budget dyan na flood control? Nakurakot na ba ni Renato Reyes? Nasaan si Percy Tabi? Putang ina, nakurakot nyo? Hindi man lang kinikilabutan, mantakin mo, nag-sit up na daw ng stage madaling araw, pero ang ending, hindi pinapapasok yung iba dyan dahil nga walang mga permit. Kawawa, pero meron silang import. May import sila, may import. Tingnan nyo yung import. Nag-hire pa ng import. Kinulang nga lang sa height. Nag-hire na ng import. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Yung huling narinig ko lang, puksain. Pati mga kulang sa height, nagamit pa. Nilangaw na nga, nag-hire pa ng mga inusinting ganyan. Wala mga sir. Ba't kayo sumali sa komunista? Sa Iglesia ni Cristo sana kayo sumali sa mga DDS? Wala yun, nagpagamit. Anong sigaw? Una. Ano? Ano daw? Wala talaga akong magit sa una. Next, ano? Maliliit. Ano ba talaga? Hindi ko maintindihan sigaw nila, Ay, ambot sa inyo. Ito sila nagamit. Wala na yata ang pambili ng vitamins pampatangkad. Masintabi sa mga kaibigan nating mga dwarfism. Ako lang po sana hindi po kayo nagpagamit dyan sa mga komunista. Tingnan mo, nilangaw kayo. Nag-hire pa sila ng akala nila ay ang ina ninyo. Wala na talagang mauto. Kawawa yung mga unano na yan. Kinulang sa height. Import yata yan ni Lisa Bake. Ito, pakinggan natin yung ito. Kinumpis ka pa yung mga kumbo nila. Mga taganista, pikat. Tingnan mo, yung kumbo. Ayan na. Wala ko pang kampinyo ang masa. Sir. Ang tanong, yes or no? Sama-sama tayo. Masaya kayo? Nakinukurap tayo? Sir, masaya kayo? Yes or no? Nakita po natin yung repression na nangyayari, no? Bakit doon ba? Magagamot ba doon? Magagamot ka natin doon. Olol!
Kakampi ang masa. Utangin na mga NPE kasi kayo. Paano kayo kakampihan? Tanga nyo. Mga kalaban kayo ng gobyerno. Yan ang maliwanag dyan. Ayun tayo eh. Sumasama kayo sa mga kaliwang grupo. Dapat nga pinagkukulong kayo. Wala pala kayong mga permit. Mga panggulo lang kayo eh. Inday Sara resign eh. Kung simigaw kayo dyan ng BBM resign, no to Inday resign, baka madagdagan pa kayo. Buti na lang nag-announce kayo ng maaga para walang mabudol na mga DDS. Iwan ko yung ibang DDS kung magpabudol sila. Oh. Pareho lang po yan. Kakampi nila! Kakampi nila ang masa! Buang ka, adi ka! Yan ang mga ganyang, mga ganyang style nila. Mga komunista yan eh. Tingnan na, biglang sigaw. Sabi nila, kakampi nila ang masa. Lolo mo, kumpiskahin na ninyo yung kumbo na yan. Kayo, hindi kayo mga law-abiding citizen. Panggulo kayo eh. Mary C. Inday Sara resign pa. No to BBM resign. Kaya ang resulta, iyak, uwian kayo ng luhaan. Yun nga, tuloy oh. Pero, anong ginagawa nila, di ba? Uy, mga galawang dilawan, mga dalawang pinklawan komunista, lo mo. Walang maniniwala sa'yo. Eh kung gusto mo talagang sumigaw na yan, bakit ba ng Iglesia ni Cristo nakuha nila makasecure ng permit? Kayo, ayaw nyo kumuha ng permit? Kumuha rin kayo. Para patas, anak ng kagwang, hindi kumo, kakampi kayo ni Bangag. Pwede na kayo mag-rally dyan ng walang permit. Bakit ba yung mga DDS doon sa doon sa EDSA, kumuha man ng permit? Kumuha rin kayo, mga hunghang kayo. Pagtugtog lang ng mga bata. Pagbaba ng tambol, pinagbabawal nila. Sir, ano po ulit yung nangyari po? Bangag to bangag, no? Ginamit po yung bata. Dapat nga kasuhan ka ng child abuse. Dinala mo yung mga bata dyan sa rally na yan, na anak ka ng kagwang ka, ginamit mo, wala palang permit, dapat ikaw ang makasuhan ng child abuse. Eh kung ikaw bata, eh di natatakot ka dyan dahil nilapitan ka ng ng mga kapulisan. Eh kung ako magulang, putang ina, magsampa ko ng kaso sa'yo. Kidnapping at saka child abuse. Bakit mo dinala yung mga kabataan dyan? Wala pala kayong permit, pinahamak mo lang, sir, anak ka ng kamuti ka. Oh. Layo-layo pa lang pinili namin. Tumutugtog lang ang mga bata dito, no? Pero anong ginagawa nila? Bawal daw. Tanga mo kasi. Galing ka pa ng Tarlac, nagdala ka ng katangahan sa Maynila. Ginamit mo ba yung bata? Siyempre kasi nagrarally kayo. Ngayong kasalanan niya ng mga komunistang sinalihan ninyo, hindi kayo nag-secure ng permit. Kailangan pa rin natin, sir, mag-secure ng permit, sir. Eh, nung September 21, nakalusot kayo, kasi maraming nauto ninyo, pero ngayon wala na talaga, hindi na kayo umubra. Bawal daw, pero ayaw. Kampi daw sila sa mga masa. Kampi daw natin sila. Pero napakalinaw na ginagawa nila, no? Ang inaalaman yung korupsyon. Sinusupress nila ang mga bata para i-express kung ano nararamdaman nila towards the corruption. Ano pong grupo dapat yung magtatanggol? Dapat, sir, child abuse yung kaso mo, sir. Dapat kasuhan ka ng mga magulang. Hindi po pwedeng ganyan. Nadalin mo yung mga kabataan, ng layo pa pala yan, Tarlac pa. Tapos ngayon, pag tugtugin mo dyan sa rally, kamalas yun dahil yung sinalihan ninyong mga organizer, mga komunista, moryo-moryo, walang numero, walang permit, bera ng bera, di kamalas. Damay kayo sa katangahan nyo. Tambol bayan. Sir, ano po yung dapat yung gagawin niyo po sa center? Ito ay busking ng mga bata. The first time na makapunta sa Luneta. Sige po, tapit po kayo. Para lahat po may Uwi na lang kayo, sir. Pakainin nyo na lang yung bata sa Jollibee. Gusto nyo, libre ko. Ngayon na, sir, walang magawa walang mangyayari dyan. Wala, iba kasi sigaw ninyo. Inday Sara resign eh. No to BBM resign. Kaya walang mauto. Wala kayong mauuto. Yan na po yung resulta. Mukhang na flood control na po yung budget nila sa rally. Tingnan mo. Wala na pong maniniwala at naniniwala dyan sa mga hinayupak na yan.
Dapat ipagkukulong na lang ho ang mga yan dahil po nagkakalat ng lagim dyan sa Maynila, gamit yung kabataan, dapat kasuhan ka ng child abuser. Langaw na langaw. Kakaiba nung panahon, nung September 21 rally, dinagsa talaga, maaga pa lang, punong-puno na eh. Kaya ngayon, nag-set up sila madaling araw, alas 12 daw na madaling araw, may stage na. Pero wala nang sumama. Nilangaw. Yan ang magandang magandang feedback ko yan. So ibig sabihin, wala na pong naniniwala sa mga rallyista, sa mga komunista, sa mga aktivista, makabayan, akbayan. At hindi na po sila nakauto. At isa rin po siguro kaya nilangaw sila dahil maaga po nilang diniklarang no to BBM resign, tapos Vice President Inday Sara resign. Doon sila tinamaan. Wala talagang numero ng mga yan. Siguro nakauto nung una pero second time around hindi na po nakauto. Kita mo gusto nilang tapatan yung dami ng rally ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo maaga pa lang punong-puno na yung Lunita at saka yung EDSA sa mga DDA sa ibang kulay ay napuno na. Kasi nga malinaw yung panawagan. Sana sa susunod, isa na lang ang ating panawagan, BBM resign na lang. Wala naman pong masama sa BBM resign, hindi naman po ipinagbabawal yan sa saligang batas. Yan po ay part pa rin ng freedom of expression at freedom of speech. May karga kasi ang mga komunista na hugot. Gusto nila pabagsakin ang mga Duterte, gusto nila pabagsakin ang mga supporter ng mga Duterte. Pero hindi na nga po yan matinag-tinag, huwag nyo nang pangarapin pa. Dahil nakatayo pa rin ang mga Duterte na kahit na ay na-deny yung interim release ni former President Duterte, lalo pong tumitibay ang mga suporta kay Tatay Digong. Kaya nga lumabas na po yung sabi ni Attorney Jamie Bundok, Republic of Mindanao coming soon. Pero bakit po natin pag-usapan itong sinabi, interview ni Senator, kala ko Senator na si Jamie, animal, panalo talaga yan. Attorney Jamie, Senator talaga yan, dinaya lang ni George Budlat ang mata. Pakinggan muna natin yung kasama ng mga komunista din, anak ng Kagwang. Bakit wala to sa rally? Na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay sure na di umanong aarestuhin ha. Meron pang isa, kasama daw si Senator Bongo. Nasama si Senator Bongo, paano nangyayari? Tapos, si Bato ay sure 100%. Pakinggan natin yung mga kaliwa din. Ano yung magiging effect nito sa 2028? Hindi na. Effect sa 2028, because Sara Duterte is running and Sara Duterte is the daughter of this gentleman arrested, and taking into consideration that two other possible co-perpetrators of Duterte could be arrested, this whole case, including possible cases against Bato de la Rosa, and sabi nila possibly against Bongo. Si Bato de la Rosa, medyo sure ako kasi talagang perpetrator, walang iba yan, kundi yung chief implementer of the war on drugs, as admitted ang ama ng Tokhang, si Bato de la Rosa, with two senators out of the picture. I don't know who the running mate of Sara Duterte will be. Kasi it was floated. So, yun yung medyo logistical difference. But as to political impact, I will leave it as is. You have two popular, according to the ranking in the Senate elections this year, two popular figures connected with the Duterte administration out of the picture by 2028. That could impact probably the chances of Sara Duterte if she runs. Ma'am, balik lang. Lol, tumalinaw po to mga kabisdak na ang purpose lamang nila ang purpose lamang nila dito sa International Criminal Court ay pabagsakin ang mga Duterte. Pero, po kayo mag-alala, tika lang, meron akong ipapasok lang na video. Nasaan ba yung iba? Ito pala. Tika lang. Sorry Akala ko siguro nila tapos na ang laban.
Pero ito, mas malinaw po, pero ito muna, bago natin pag-usapan. Kumintuhan ko muna itong sinabi ni Conti. Kunting Jutak. Ito maliwanag yung mga statement nila. Para lang po talaga yan, mademolish ang mga Duterte. Yung ICC purpose lang mademolish ang mga Duterte dahil nga natatakot ho sila na si Vice President Inday Sara ay maging presidente. So ngayon, itong pinakamalakas na kaalyado ng mga Duterte, si Bato at Bungo, ito yung binibira nila ngayon. Si Bato, sure na daw 100% na arestuhin. Si Kuya Bungo, mukhang 50-50 pa. No? Ito sa ICC naman patungkol. Ang problema, si Bato ba talaga at Bungo ang gawing vice presidente ni Inday Sara? Kasi pag tiningnan mo kasi, si Kuya Bungo, oo nga, number 1 yan sa pagkasenador. Tapos gusto nilang patahimikin. Ganong katindi, oh. Ito naman, ang plano ng mga komunista, nagustuhan naman ito ng gobyernong Marcos. Siyempre, kalaban nila ang mga Duterte. Kaso, ang pina-question mark dyan, papayagan ba ito ng taong bayan at makakalusot ba ito sa taong bayan? Itong lantaran na nilang mga galawan. Ano po ba ang lantarang mga galawan nila? Lahat ng mga supporters ni Duterte gagaguhin. Bato, Bungo, ipapa-aristo sa International Criminal Court. Kasi wala na po silang choice, kundi gamitin na lamang itong pabalik-balik na issue sa ICC para kunyari mabahiran po ang pamilyang Duterte. Pero hindi rin naman ho bulag ang mga tao ngayon, ang mga Pilipino. Maliwanag naman ho, ito ay pamumulitika lamang. Tingnan mo, ang purpose nila ay pahinain si Inday Sara sa 2028. Kaya pipilayan si Bato ipa-aresto, si Kuya Bungo din isama. Hindi lang naman si Bato ang kakampi ng mga Duterte at si Kuya Bungo. Sabihin na lang natin, magtagumpay kayo dito sa dalawang senador na parehong taga Mindanao. Marami pa naman ho eh. Ang mga supporters na mga Duterte dyan sa Senado, sobrang dami. Marami pong pagpipilian. So maliwanag, itong mga komunista, ito lang yung purpose. Hindi yan interest ng mga Pilipino, kundi sariling interest ng mga komunista na ngayon ay takot na sila na maging presidente si Inday Sara. Sa 2020, ilang taon na rin ho yan. Kasama yung mga bubonistang tanganista ni Bubuim. Talagang nanginginig na ho yan sila sa takot. Paka-imposible po, pag hindi kayo nanginig sa takot, si Inday Sara, sure na po tayo, maging presidente ho yan eh. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit itong mga komunistang grupo, kung ano-ano na ang ginawa. Ang tanong, tapos na ba ang laban ni former President Duterte na hindi makalaya dyan sa kamay ng ICC? Hindi. Ito, pakinggan natin ang balitang ito kasi may pag-asa pa daw eh. Hindi pa tapos ang laban para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muling hihilingin ng kanyang abogado sa ICC ang pansamantala niyang paglaya. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 anchor Ruth Cabal. Ruth, may mga taga-suporta pa ba ang dating Pangulo dyan? Just nandito tayo sa harap, ayan o, yung nakikita nyo sa ating likuran yan, yung ICC Detention Center at dyan na nakapit ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa mga oras na ito, wala tayong nakikita pa ngayon na mga supporters o kahit dun sa usually may pinupuntahan, may pinagtitipunan sila dun sa tinatawag na Duterte Street. So wala pang masyadong tao dun ngayon. Pero kahapon nakausap natin ang apo ng dating Pangulo na si Congressman Omar Duterte. At sinabi niya kasi usually pag weekends, wala daw talagang dalaw dito sa detention center. Kaya sila ay kahapon ng hapon o kagabi dyan sa inyo ay dumalaw na. Kinamusta natin ang lagay ng Pangulo. Sabi ni Congressman ay frail daw ito o mahina. Kaya nga ang sabi niya ay nagtataka daw siya bakit naging ganun ang desisyon ng appeals chamber na itinuturing na flight risk ang dating Pangulo. Kaya para doon sa iba pang paliwanag at naging basehan ng appeals chamber, balikan natin sa report na ito.
Rejected ang lahat ng tatlong ground ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa apela ng kanyang pansamantalang paglaya. Ayon sa International Criminal Court Appeals Chamber, kapag pinalaya, baka hindi na bumalik si Duterte. Baka takutin niya rin daw ang mga testigo sa kanyang kasong crimes against humanity, kaugnay ng madugong drug war. Hindi rin daw matitiyak ng bansang tatanggap kay Duterte na hindi siya makakatakas. Pati ang humanitarian reason, hindi bumenta sa ICC. Hindi raw masasabing mahina na si Duterte dahil mismong ang pamilya niya ang nagsabing he is doing well. Ang desisyong yan, kinalungkot ng Duterte supporters. Stop muna tayo, no? So mukhang hindi pa, kung yun ang pagbabasehan natin, yung mga interviews, no? Na sa pamilyang Duterte, hindi nakakatulong, no? Kasi nga, siyempre, kinukuha ng International Criminal Court, eh. Yung mga rally, hindi rin nakakatulong dyan. Ha? Kung ito ang pinagbabasihan lang po natin. Akin, hindi po against ako sa rally. Support to Duterte. Pero nga, yun ang isa sa mga reason, kinunan ng reason, na maraming supporters sa Duterte, banta, flight risk pa rin. At yung mga interview ng pamilyang Duterte na di umano'y okay. So, kinuha nila. So, wala yung mga interview dyan. Putang ina, nakakasama pa kung ganun eh. So, dapat nagiging tahimik na lang siguro. So, tama nga ho yung sinasabi ni Kaufman noon na huminahon ang mga supporters ni Duterte kasi makakaapekto talaga yan sa kanilang mga apila. So, ito na ho ang nangyayari at dapat walang interview pala dapat, no? Kasi nga naman, pag nag-interview ka, nakatutok yan, i-post sa social media, sa mga news outlet, tinitingnan pala ng ICC yan, puta na gamit pa kung dahilan na na-denied ang request. Our president is old. He's already 80 years old, so it's so sad. I feel about that this path right now, the total darkness of his soul is really hard. Kung merong mga naiyak, May natuwa mga adik. Tangina. Mga adik. nagbunyi naman ang mga namatayan dahil sa madugong drug war. Advance Christmas din. Advance Christmas, ngumingiwi ka ng panga mo eh. Ba't ang dami nila dyan eh, yung charges 3 lang, 3 counts of murder yung akusasyon. Ang dami no, daming bayad. Sustong inatang mga matatanda na ho ito. Oh. Para sa amin. At totoo may magpapasko sa dihig si Duterte yon. Ulol. No. Pagkatapos ng announcement ng ICC, binisita si Duterte ng kanyang apo. Hindi na raw nila pinag-usapan ang tungkol sa pagbasura ng kanilang apela. Kamusta po ang lagay ng... Frail na talaga yun siya, 80 years old. Paano na masabi na high risk siya na tao, tapos flight risk. Kung tayo mismo sa upuan, kailangan tulungan pa namin. Ang pamilya Duterte tanggap naman daw ang desisyon, pero hindi pa tapos ang laban. Patuloy ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Sa kabila niyan, ayon sa Defense Counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, muli silang hihiling sa ICC na palayain si Duterte. Hihintayin lang daw nila ang resulta ng medical evaluation ng 80-year-old na dating Pangulo sa susunod na buwan. Giit ni Kaufman sa edad at kondisyon ni Duterte, hindi na siya maituturing na banta sa mga testigo. Para naman kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, final na ang ICC decision kaugnay ng... Alal! Huwag na natin to si Kunting Jutak pakinggan, nakakabuisit eh. Hindi pa tapos ang laban kasi nga yung December 3, pwede pang magbago yan. Ang kinakatakutan lang natin dyan, mikos-mikos pa rin nila yan. 81 years old na yan tapos sasabihin okay pa si Duterte. Kasi nga, di ba makakalimutin na not fit to stand trial na nga ho ang dinadahilan ng kampo ni Tatay Digong na si Nicholas Kaufman. Kaya ako sa akin din, mas maganda ho siguro yung mga supporters ni Tatay Digong dyan sa daig, huminahon ho kayo dyan. Sa akin pasensya na ho. Mukhang yan pa ang nakakasama. Dahil yan ang tinitingnan eh. Di ba, palaging pinaulit-ulit na talagang flight risk si Tatay Digong dahil maraming mga supporters, maraming resources, maraming na pira. Baka akalain nila yung mga pumupunta dyan ay mga bayad ng Duterte. Hindi pa naman yan tumatanggap ng rason itong mga puti na ito. Kaya huminahaw na lang ho siguro kayo dyan eh. Para makauwi si Tatay Digong.
natahayaan na lang natin yung mga abogado, legal team ni former President Duterte kung ano ang kanilang diskarte. Yung mga interview sa pamilyang Duterte, sana wag nyo na pong interviewin eh. Kasi minsan talagang di naman pwedeng magsinungaling tong mga to eh. Itong mga anak, apo ni Tatay Digong, pag sinabi okay, okay talaga si Tatay Digong. Pero it doesn't mean okay yung kalagayan na parang kagaya sa atin na malakas. Rugi na nga, narinig nyo yung anak ni Duterte, apo ni Tatay Digong, na inaalalayan nga pagtayo. Iyan ang totoo. Pero hindi nga matanggap-tanggap ng mga puti yan eh, kasi galit sila. Galit sila kay Tatay Digong eh. Yun naman eh, kasi sa katapangan ni Tatay Digong noon, tinatamaan sila. Itong mga European countries. Yan ang malinaw ho dyan. Yan, pag check sa December 3, mikos-mikos pa rin ho nila, wala tayong aasahan. Swerte na lang ho. Na ako, nagiging positibo pa rin ho ako na itong mga hinayupak na mga doktor na yan, yung mga putsang inang eksperto ko no, umayos kayo sa buhay ho ninyo. 81 years old is 81 years old. Kayo nga, ang babata pa ninyo, putang ina eh, unga-unga na kayo eh. Tatay Digong pa kaya, 81 years old. Yan ang maliwanag ho dyan. Pakinggan po natin si Atty. Harry Roque sa kanyang pahayag patungkol po dyan kasi alam ko, abogado naman to si Atty. Harry Roque. International lawyer po ito. Ito po. Talita po ang ICC at hindi nga nila binasura nila or hindi nila tinanggap yung kanilang apila ng kampo ni former President Rodrigo Duterte para sa interim release. Nagpaliwanag sila sa kanilang panic. Ano pong masasabi niyo po dito, attorney? Well, alam mo, malungkot ako, no? Dahil kahit papaano, pinagdarasal natin na magkaroon nga ng interim release si Tatay Digong. Pero hindi naman ako nagtataka at ang dahilan ay alam ko naman, politika pa rin at realities ang magdidictate kung palalabasin si Tatay Digong. Nagsalita na kasi yung ambassador ng Japan, yung huling Assembly of State Parties ng ICC, na bilang pinakamalaking donor ng ICC, hindi sila maligaya na puro acquittal ang nagiging desisyon ng hukuman. So hindi na ako nagtataka na talagang pinupuruhan nila ngayon si Tatay Digong. No? At bukod pa dyan, alam naman natin na under pressure ang ICC dahil yung buong African Union ay nagbabanta na bibitiw sa pagiging miyembro ng ICC dahil ang pinupuruhan lang daw nila ay puro mga taga-Afrika. Kailangan nila habulin din si Tatay Digong para mapatunayan na merong silang non-African na hinahabol. At syempre, bukod pa dyan, alam natin na pag wala na si Tatay Digong, wala na silang kaso, so pinaglalaban din nila yung existence nila, no? Dahil kapag wala na si Tatay Digong, wala na silang mga trabaho lahat dyan sa ICC. Opo. After nito po, kasi apila na ito eh, nagbigay na sila ng final decision po, attorney. Ano na po ang susunod? Latagan na po ba? Magkakaroon na po ba ng latagan ng ebidensya? Yung trial proper na po ba ang susunod, attorney? Yun nga nakakalungkot, no? Hindi pa. Medyo naantala lang talaga yung pre-trial detention ni Tatay Digong dahil siyempre, 8 buwan na siya nakakulong, hindi pa naman napapatunayan ng kahit ano, no? At hindi pa nagsisimula yung formal na proseso. Alam mo, kaya nakakalungkot, kaya merong interim release para balansehin na sa ICC, pwede kang arestohin on the basis of good grounds lamang. Wala pang probable cause, pwede ka na arestuhin dahil ang probable cause, yan parang yung hahanapin pag nagkaroon na ng confirmation of charges. Kaya nga dapat, kung susundin mo yung patakaran ng mga naunang international tribunals, gaya ng Tribunal for the Former Yugoslavia at saka Rwanda, halos automatic ang pagka-grant nila ng interim release. Kasi wala pa namang mabigat na ebidensya laban sa mga nasasakdal. Pero dito sa ICC, iba ang naging practice ng hukuman. Talagang hindi sila nagbibigay ng interim release, no? Kapag ikaw ay akusado ng war crimes, crimes against humanity, no? But in any case, meron pang nakabinbin sa appeals chamber yung sa issue ng jurisdiction. Yun sa akin ang pinaka-importante. Dahil pag tayo nanaig doon sa issue ng jurisdiction, ibig sabihin yan, wala nang kaso si Tatay Digong at makakauwi na. At ako naman, dahil minsan na nagsalita ang ICC sa issue ng jurisdiction na nagkaroon ng 3-2 decision, mas malakas ang laban natin. Kasi dito sa issue ng interim release, palagi silang unanimous. No? Pero sa tingin ko, dito sa issue ng jurisdiction, may konti tayong laban dyan dahil unang desisyon na yan, 3-2 ang naging botohan sa appeals chamber. Pwede mabaliktad? Opo. Meron po pa. Teka lang, so
dito tayo medyo mabigat na laban sa jurisdiction, may apila pa, no? 3-2 daw, so 2 pabor sa atin, 3 yung hindi. So baka pwedeng bumaliktad pa yan, no? Nakaw, may pag-asa pa talaga, sabi ko nga, tuloy Dito si Attorney Kaufman, ang sabi, meron pa daw inaantay na resulta sa medical evaluation kay dating President due next month and will reintroduce its request to release a man who is 80 years old and as a result of debilitating physical and cognitive conditions is incapable of flight or as alleged threat to witnesses, attorney. Well, opo, nakabinbin din yan, pero sa akin, ang pinaka-importante yung jurisdiction. Kasi yung jurisdiction, kahit anong estado ni Tatay Digong, dahil yan ay isang issue of law, dapat yan malinaw na wala talagang jurisdiction, na sa aking pag-iisip naman ay malinaw yan. So, syempre, nakabinbin pa rin yung issue ng fitness to stand trial, pero again, if you go by the record of the ICC, wala ka naman silang binibigyan. Wala pa silang nabibigyan ng desisyon na dahil unfit to stand trial, panandalian na ititigil ang paglilitis. Sa tribunal for Rwanda, merong isa. In fact, nakakulong kasama ni Tatay Digong dyan sa kaparehong kulungan, no? Na wala na talagang pag-iisip. Wala na. Completely zero na siya, no? Dahil nga sa Alzheimer's. At ang nangyari lang is nananatili siya sa kulungan kasi ayaw siya tanggapin ng Rwanda at walang ibang bansa na gusto magbigay sa kanya ng interim release. Pero dito sa ICC, ang track record pa rin, wala silang binibigyan ng order na kinakailangan magkaroon ng permanent na yung adjournment dahil sa standing, yung lack of standing, no, yung inability to stand trial ready. Just going by the track record. Opo. Kasi kanina naman binanggit din ni Kaufman na wala talaga nabibigyan ng interim release sa ICC. Na totoo naman yan at matagal ko nang sinasabi yan. Pero syempre, kahit ano ang track record sa ICC, patuloy pa rin tayo nagdadasal, no, para sa kalayaan ni Tatay Digong. Kumbaga talagang kangaroo court talaga tong ICC, mga demonyo talaga mga yan. Hindi na nila inano yung humanitarian reason. Meron pala kasama din si Tatay Digong dyan na talagang may Alzheimer na. Yun din yung reason na Kaufman na not fit to stand trial. So ngayon, ang pinakamalaking laban pala natin yung jurisdiction. Kasi 3-2 pala yung boto dyan. Tuloy natin. Opo. After po nung pagbabasa ng desisyon ng ICC sa apela ng interim release ni former President Rodrigo Duterte, siguro mga ilang oras ngayong gabi lang, naglabas din po ng kautusan ng Supreme Court. Hindi ko alam kung nabasa nyo na po ito, pero ang pinakabuod nito, kung maalala nyo po, siguro within the day na inaaresto si Pangulong Rodrigo Duterte, di ba, naghain po ng habeas corpus na petition, no, yung relatives ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihiling sa Korte Suprema na yun nga doon sa pag-question nila. At ngayon, nagbigay ng direktiba ang Supreme Court sa Malacanang at iba pang mga cabinet officials, involved cabinet officials, na magsumite ng kanilang komento tungkol nga sa inihaing petisyon na attorney. Anong basa niyo po rito? Well, unang-una isa po abogado dyan, no, ang naging puto kasi kami po yung naghain ng hindi lang certiorari kundi habeas corpus. At nakakalungkot nga na hanggang ngayon walang kahit anong aksyon ng Korte Suprema baka pinapakomento na nga yung mga respondents. Pero sa akin, sayang talaga yung pagkakataon na yun dahil pati naman yung issue kung mayroong jurisdiction ng hukuman, sang-ayon mismo sa Rome Statute, dapat lokal ng hukuman muna ang nagdesisyon. Dahil nga dapat hinarap muna sa lokal na hukuman si Tatay Digong bago sinurrender sa ICC. So sa akin, dahil nga habeas corpus and certiorari hinain namin, para magkaroon ng decision, po pwedeng maulit, no, yung ginawa kay Tatay Digong at mukhang uulitin talaga nila pagdating kay Senator Bato at kinakailangan magdesisyon ang Korte Suprema kung talaga bang may jurisdiction pa nga ang ICC sa Pilipinas or wala. Opo. Nababasa ko sa mga comment. Pag sinabi ng korte walang jurisdiction, patay ka, bangag ka. So yung ICC, matik, mapipilitan sila na pauwiin si Tatay Digong. Kung dito sa local court wala tayong control sa ICC. Pero dito sa ating bansa, may control tayo sa pamahalaan ni Bangag, Supreme Court. So pag sinabi ng Supreme Court, illegal ho yung ginawa ho ninyo kay Duterte,
So pwedeng makasuhan ng kidnapping ang gobyerno. So ngayon, kailangan ibalik ng mga kidnapper si Tatay Digong. So sira ang gobyerno ni Bangag, sira din yung ICC dito. So kamumuhian po ito ng taong bayan. Ito yung isa sa mga nakikita ko dito. Na dapat ako sa akin na dapat itong Supreme Court, tumayo po kayo para sa bayan. Dapat noon pa nga ho yun, tinalakay na ho ninyo eh. Ang problema talagang pinapadampot ninyo si Tatay Digong. Dapat yun pinigilan agad ng Supreme Court. Ika, wag nyo munang anuhin yan. Wag nyo munang dakpin yan. Wag nyo kidnapin yan. Illegal yan. Patikimin nyo ng local court yan. Korte po ang magsabi na hindi natin kaya maglitis sa mga reklamo. Korte ang magsabi na ipapadala si Duterte doon sa dahig. Hindi po pwedeng ganun eh. Yan ang dapat siguro maliwanagan tayo. Dahil po posible na pwedeng gamitin uli kay Bato ito. Diba si Bato, aarestuhin daw. Wala nang batas-batas tayo na sinusunod. Nakakalungkot, mas sinunod pa natin yung mga banyaga na anak ng kamuti, wala man lang naitulong dyan dito sa bansang ito sa pagkalaganap ng krimen, laganap ng druga, mga durugista, mga kurakot. Ang nakatulong si Tatay Digong kung sino pa yung bayani ng bansa na traidor pa ng mga hinayupak. Pero naniniwala rin po ako sa sinasabi ni there always a time for reckoning. It may be not immediate but it will come. Hindi naman ngayon yung time ng reckoning, pero darating po talaga yan ayon po kay Prof. Ana Malindugoy. Ako'y naniniwala ho dyan eh. Darating at darating yan. Gaya ngayon, humihina na yung mga rally-rally na mga komunista. Hindi na nakakabudol. At dyan din po nagsimula yung panawagan dapat linawin din natin ito kasi nga baka mas kasuhan ng inciting to sedition, tulungan natin si Attorney Jimmy Bundok. Diyan nga po lumabas yung post ni Attorney Jimmy Bundok, Republic of Mindanao coming soon. Ito ay napansin ng mga mainstream media. Kaya delikado, baka kasuhan ng inciting to sedition. Diba, ito nga rin ho ang, I think, sinampan yata ng reklamo itong si Tatay Digong dito eh. Inciting to sedition patungkol po sa Mindanao Republic. Pero narito po, kasi ako, taga Mindanao ho ako sa akin taga Mindanao ho ako. Ito si Attorney Jimmy Bundok, alam mo, taga Luzon ho yan eh. Pabor po kami dyan. Kung ang dapat tatanungin dyan sa Republic of Mindanao, ang mga taga Mindanao. Kasi kami man doon, ang mag-aasikaso ng aming bansa, Son, Republic of Mindanao. Papayag ba ang mga taga Mindanao na hihiwalay sa Luzon? Magkaroon ng konsensus. Kailangan may sorbi. Ako, taga Mindanao, payag po ako. At gawin naming presidente mga Duterte habang buhay. Sa Luzon naman, Visayas, sa inyo na nga si Bangag habang buhay rin. Pero ito po, nilinaw po ni Attorney Jimmy Bundok yung kanyang mga pinopost. Narito po. Sige lang. Palike nga guys. Attorney, unahin na natin. Ano ba yung ibig mong sabihin sa post mo na Republic of Mindanao soon? Sir, una sa lahat, gusto ko lang pong linawin na I did not mean to be cryptic, no? In fact, yung call for secession ng Mindanao is part of our history. Ang naging malinaw lang po kasi pagkatapos po nung very expected na desisyon po ng ICC Appeals Chamber ay nagkaroon po ng dalawang uri ng reaction, no? And it really reveals that dalawa po talaga ang Pilipinas. At para sa akin, it is these kinds of developments in our laws and in our history that keeps pushing us apart. No? So ang mga katulad po ng sentiments, kaibigan kong si Congressman Kiko Barsaga, for example, no? He has been pushing for secession of Mindanao, and I really think it's not just because of parang revolting, no, against the current situation, but rather recognizing na dalawa po talaga ang Pilipinas. Okay, but just to clarify, Attorney Bondok, sabi niyo po, dalawa ang Pilipinas.
Is this in response to the actions of the current administration against former President Rodrigo Duterte at ngayon nga po ay hindi pinagbigyan ng ICC ang kanyang request na pansamantalang makalaya? Alam niyo po sir, kahit na hiwalayin pa natin sa politika at sa kasalukuyang administrasyon, nakikita naman talaga natin na parang dalawa ang uri ng pamumuno na magkaiba na hinahanap talaga ng Pilipino. Like, we see how polarized we have become, no? Kapag, eto lang, sa pamumuno ni BBM, hanggang ngayon, surprisingly, yung mga dati po niyang kritiko ay sang-ayon sa kanyang pamumuno, or at least they don't want to call for his resignation. Which is surprising to many of us, pero it's clear na merong sang-ayon sa ganyang pamumuno. Samantalang yung kanyang kumukontra sa kanya, which we call the DDS, ano, ay clearly of the opposite belief. So, yan po yung sinasabi ko na lalo pong nagagatungan yung call for secession. Okay, pero di ba po sa demokrasya naman talagang merong magkakataliwas na opinyon sa iba't ibang bagay. Pero bakit kailangan magresulta ng paghiwalay sa Mindanao sa Pilipinas? Well, let's talk about degrees, no? Kasi there is such a thing as an ordinary difference of opinion, no? Pero meron na rin po tayong nakikita ngayon na extraordinary na levels or degrees of differences of opinion. Meron na po tayo ngayong mga rally na talagang sa iisang rally magkakaiba yung panawagan. Correct. Which is why I think the rallies have become ineffective, no? You've seen that, no? Meron nung September 21, lahat tayo anti-corruption. I'm glad we all are, no? Pero yung iba, tumuturo diretso pataas, no? Sa Pangulo, with all due respect. Pero yung iba naman, iwas na iwas po sa katagana yan. So even just with that, that is not a normal difference of opinion because that the public sentiment will dictate kung tutuloy po ang administrasyon na ito or hindi. But attorney, as a lawyer, yes. Ano po yung constitutional or legal basis para sa cessation sa Pilipinas o sa Mindanao? Ano po ang nakikita nyong dahilan o anong pwedeng gamiting basis para po gawin ito? Alam nyo, in international law naman, lagi naman pong may mga bansa na nag-self-determine, ano? Ika nga. No, so we cannot talk about it along constitutional grounds because this exactly is about changing the constitution. In fact, it's about changing the territory and the population of and the very definition of our country. So it is definitely extra-constitutional, but it's not immoral because countries change all the time, di ba? Halimbawa sa Africa, iba-iba na yung pangalan ng mga Congo, Democratic Republic of Congo, yung Taiwan tsaka China, that's an ongoing debate, no? So I think it is a matter of management and economic structure more than anything, and of course a matter of control. Ang Luzon po halimbawa, no, parang 57% yata ng population or something like that is nasa Luzon. Pero ang food production po ng Luzon is 46%. No? Baliktad po yan sa Mindanao, for example, na 24% yata sila ng population, pero 35% ng food population dyan po. No? Food production rather. Well, alam niyo po kasi yung paghihiwalay, marami nang nangyayari yan, kagaya yung Malaysia, Singapore, yan na lang tayo. Siyempre medyo mabigat na usapin at merong parang kaguluhan pa na nangyayari, madugo. Pero at the end of the day, ang pinag-uusapan pa rin natin dito ay yung karapatan ng bawat isa. Yung pinag-uusapan pa rin natin yung kalayaan. Kasi kami, taga Mindanao ang feeling namin hindi kami malaya. Ang feeling namin kami po ay dinidiscriminate, lalo na ngayon under Marcos admin. Ang tingin sa amin ng mga taga Luzon ay mababang uri ng pagka-Pilipino. Diba? Lumalabas nga yung Sub-Saharan Mindanao, pakana ng Pinklawan. Dahil kami, ang Mindanao daw, yung pinaka parang distress area sa ating bansa. Pero pag tiningnan mo, napakaganda ng Mindanao. Marami pong makukulay na kultura ang Mindanao. At maraming resources ang Mindanao na ang nakikinabang
nga lang ho dito ay mga taga Luzon. Meron ba kaming railway sa Mindanao? Wala kaming railway system sa Mindanao eh. Pero nagbabayad kami ng subsidiya diyan sa mga LRT, MRT na yan. Na hindi man lang kami nakinabang dyan eh. Kaya this is the time na baka pwede ho, pagbigyan naman na ho natin ang mga taga Mindanao. Alam mo, matagal na pong usapin yan yung paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas eh. Sa panahon pa ni Normie Suare, hanggang ngayon si Normie Suare, matanda na eh. Baka ito na po yung panahon na hihiwalay na po kami. Total, ayaw naman po ng Luzon sa amin. At ginagago ninyo mga taga Mindanao, di maghiwalay na lang kami ng bansa. Tuloy nating attorney. Well, given your arguments, hindi po ba imbis na ayusin yung sistema, bakit paghiwalay ang nakikita niyong solusyon? Linawin ko lang Hindi ko po ito ipinipilit na solusyon, but I am recognizing a very strong call and very persistent call dahil po marami tayong kilala na taga Mindanao at I just think it's a viable option. I'm not saying we should do it immediately, but it's something worth considering kasi halimbawa sa ating matagal ng usapan tungkol sa federalism, ang dami na pong good points na binring up about sharing more equitably the produce of our state, Pero hindi yan mangyayari hanggat meron pong mga oligarkiya, sabihin na natin, or some private interests that would stand to be damaged pag na-affect yung balance of power na yan, So hindi po umuusad. In the meantime, the system is killing us. I think we can agree on that, The system is killing us because yung pong mga nasa malalayo hanggang ngayon, hindi naman natin po talaga nabibigyan ng karampatang atensyon. But some critics would say na baka naman itong... Tama. Bakit paghiwalay ang solusyon? Unang-una, ang putang ina, ang daming kurakot sa Luzon eh. Lahat na ng kurakot nasa Luzon. Marcos, Aquino, nasa Luzon. Kaya kaming mga taga Mindanao, kawawa kami. Yung serbisyo, hindi dumadating sa Mindanao. Nasa Central Luzon. Nasa Imperial Manila. Nakinabang kayo, mga hinayupak kayo. Kaya kung hindi nyo po kami bigyan ng pansin at magkaroon pa rin kami ng diskriminasyon, ay putang ina ninyo. Ay, maghiwalay na lang tayo. Pagbigyan nyo na kami. Kung sinasabing hindi pagkakapantay-pantay, ay hindi naman dahil doon sa sinasabing, tayo ay bahagi ng isang bansa at nakafocus lang sa isang lugar, But it's more of the proliferation of political dynasties in different parts of the country, What can you say about that? Well, again, that's a constitutional problem. The proliferation of dynasties is largely due to the vagueness of the Constitution on the definition of a dynasty. Alam po natin lahat yan. Pero hindi natin mabago. Kasi po, iyan po ang problema. Many of us recognize that the Constitution has to be rewritten. Pero hindi tayo magkasundo kung sino yung hahawak ng ballpen. Correct. So hanggat nandyan yung problema na yan, hindi yan mababago. And in the meantime, we are suffering the inefficiencies caused by the old Constitution. It hasn't been updated for so long. Now, how do you address concerns? Hindi, kagaya nito sa isyu kay Tatay Digong, mga taga Luzon, mga durugista dyan sa Luzon, gusto talaga si Tatay Digong ipakulong. Pero kami, na mga taga Mindanao, nakita namin maganda yung ginagawa ni Tatay Digong sa war on drugs. Paano yun? Magkaiba na ang perception. Magkaiba na po yung stand natin dyan. So, paano po tayo magkaintindihan? Hindi po talaga tayo magkaintindihan. So, ibig sabihin yan, kailangan po natin ng separate pa na bansa na yung bansang iyan ay magkakasundo yung mga tao dyan, mga mamamayan dyan. Kasi tayo, Mindanao at Luzon, hindi na po tayo nagkakasundo eh. Maraming durugista sa Luzon eh. Maraming gustong pabagsakin ng mga Duterte. Maraming gustong mag-Marcos eh. So anong gagawin natin? Magtitiis kami taga Mindanao? Putangin na naman dyan. Hindi pwede, pareho tayo mga taxpayer. Nagbabayad kami ng buwis. Kayo, nagbabayad din kayo. So nasa ng biyaya? Nasa Imperial Manila. Nasa Luzon. Kamusta naman yung mga taga Mindanao? Hindi ba kami parte ng Pilipinas? Kung yun nga ang tingin ninyo, hindi po kami parte ng Pilipinas at hindi makakarating yung mga tulong sa Mindanao, di mas mabuti pa nga. Mag-One Republic na po kami, Mindanao Republic. That the push for secession is being used as a political tool by the allies of a dynastic family like the Dutertes to deflect the controversies hounding the family.
Well, first of all, secession is a political matter. But so I agree that it's political, but that it is a political push from the Dutertes, there's no proof of that, no? The call for secession predates even our modern times. It's since the Spanish colonization era. Ang tagal na pong panawagan yan because there is truly a divide, even culturally there's a divide. Correct. All I'm saying, I'm not trying to be adversarial, George, no? What I'm trying to say is we should at least recognize it. Let's talk about it. Kasi ang lakas na masyado ng panawagan sa secession. Correct. Is it the same reason kung bakit Taga Mindanao nga, nananawagan. O taga Mindanao, taga Luzon nga, taga Cavite, si Kiko Barsaga nananawagan ng secession eh. Kasi pag ganito po ang sitwasyon natin sa bansa na ito, yung kurakot ay putang ina taga Luzon, walang habas na pangungurakot, kawawa naman po kaming taga Mindanao. Na hindi naman po kami nakinabang dyan sa mga hinayupak na pagnanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Sa inyo na lang, kayo na lang mangutang, kayo na lang yung kurakutin. O kayo naman taga Luzon, na ayaw ninyo dito sa Luzon, lumipat kayo na Mindanao. Pwede naman ho ganun eh. Nagkaroon tayo ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Yes, Alright. absolutely. And that's some sort of compromise, right? But it's still, we all know it's still riddled by the same issues. Well, attorney, since you're already here, ano po ang masasabi nyo sa naging resulta ng ICC hearing kahapon regarding the interim release plea of FPRRD? Well, the decision was nothing less than what we all expected. I mean, sino po naman ba namang korte ang hawak na yung gustong-gusto nilang hawakan at bibitawan pa, no? But I just think legally and even in terms of our sovereignty, no, that whether you're anti-Duterte or pro-Duterte, this case really damages our a part of our sovereignty. So I hope the neutral minds out there listening to your wonderful channel are open-minded enough to recognize the damage that this does to our sovereignty. Kasi po talagang sa complementarity principle na lang, dapat po talaga dito nililiti si Pangulong Duterte. Well, attorney, baka lang bilang kayo po ay dating kapartido, no, or kayo ay alyado ni Senator Bato de la Rosa, baka lang po may balita kayo kung nasaan siya or na-meet nyo ba siya recently? No, I haven't seen him in a while. You know, there's a definite, parang merong unspoken respect, no, pagdating sa mga ganyang kaso, no. We don't put ourselves in odd situations that will compromise our friends, no. Pero legally speaking, again, I do hope the neutral minds out there agree that it will do us no good if we surrender more of our countrymen to a foreign court. Alright, sige po. Maraming salamat sa inyong oras. Ako agree ako dyan. Nakadamage na po talaga yan sa pagka-Pilipino. Nakakahiyang maging Pilipino eh. Para bang lumalabas, mga inotel yung mga abogado, mga justices sa ating bansa, Supreme Court inotel eh. Supreme Court mismo dyan ang may sisihin natin eh. Tsaka si Bongbong, bakit mo pinayagan yung Marcos admin na mag-surrender ka ng isang Pilipino sa banyagang korte? Anak ng kamuti talaga, oh. Bakit kayo hindi nyo kayang maglitis? Napatunayan na po natin yung Ampatuan Massacre, nalilitis po natin. Ito pa kaya, 3 counts of murder? Yung charges, mga akusasyon, walang ebidensya? Ganito na ba tayo katanga? So, ibig sabihin, hindi na po tayo maniniwala sa sarili nating korte. Sa sarili nating konstitusyon, sa sarili nating mga abogado, sa sarili nating batas, hindi na natin paniwalaan. Kung ikaw may reklamo ka sa kapitbahay mo, doon ka magpa-blatter sa dahik. Yun na. Kasi pumapayag tayo sa kagustuhan po ni Bongbong at ng mga komunistang grupo. Putang ina, nilunok ninyo yung pride natin eh. Yung mga bayani natin, nakipagdigmaan, putang ina. Kung makagising pa yung mga yun, kung babangon ba yun sa kamatayan, pinagsasampal kayo kaliwat kanan yan. Hindi pa nga na-resolve yung issue kay Tatay Digong, ito gagawa na naman ng isa pang kamalian kay Senator Bato de la Rosa. Ano ang response ng mga taga Mindanao dyan? Kaya ang mga kapatid nating mga Muslim ngayon, kanya-kanya nang gumawa ng coalition eh. Merong One Bangsamoro coalition, galit na galit kay Bongbong Marcos, galit na galit sa corruption. Ay putya, kung magpapatuloy po ang mga tao ay bulag at bingi at magpapatuloy po na maniniwala sa mga nilangaw ngayon ng mga komunista na nagrarally, mga hungang walang permit, abaho,
eh di saan pupulutin ang ating bansa? So yung konstitusyon natin walang kwenta. Yung soberanya ng ating bansa, kusa na lang po natin isinuko sa banyaga. So anyway, hindi pa naman po tapos ang lahat. Pinag-uusapan po, mabigat po yan na usapin yung jurisdiction. Sana po magtagumpay ka, Nicholas Kaufman. At sa mga nagrarally dyan sa dahig, huminahon po kayo. Relax lang kasi nakaka-damage din pala. Nakaka-apekto din pala yan sa desisyon ng prosecutor ng ICC patungkol po sa yung mga judge diyan sa ICC. Nakaka-apekto pala rin yung desisyon nila sa mga nagrarally diyan sa dahig ng mga Pilipino. Relax lang. Bawasan yung pag-interview sa mga Duterte. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.